bumalik sa kay Lord Jesus Christ. Alam niyo istorya? Amen, may mga ketong. Yun po yung kumpletong gumaling. Amen. Nung nakikita nila gumaling, pwede na pa. Dok, talagang magaling na ba ako? Okay, hindi na bumalik sa Panginoon. Ang Panginoon, no, Jesus, nagdadirect po din sa mga doktor. Amen. Then, hindi yung problema yan. Hindi tayo dito mga extreme. No, huwag ka nang pumunta sa doktor, hindi ko yung tinuturo dyan. Kaya may word na only from the physicians. Ang problema lang, pag sa doktor ka na, sa gamot na lang, o sa anumang bagay ka, nagtiwala, hindi dun sa Diyos. Yun po nangyari kay Asa. Umasa siya sa mga tao na hindi self-existing, na nagkakamali, na hindi alam ang lahat ng gagawin. Ngayon po, ang magagaga dito, sana ginawa niya yung una, amen, concern yun sa panlabas pa nga eh. Ito panloob niya na, hindi niya pa ginawa. So, ano po nangyari? Then, in the 41st year, ilang taon po pa siya tumagal? 39, 40, for 2 years lang. Galing sa math. Amen. Palapakan natin. Then, in 41st year of his reign, Asa died. Why? Because hindi siya umasa kay Lord. And rested with his fathers. Ang ganda na sana nung storya niya. Gumawa sa kanya ng biography from the Bible, 2 Chronicles. Hindi po maganda yung huli. Kasi po, hindi po nakatapos, hindi umasa sa Lord. Kapatid, tapusin mo, may pinatatakbo sa iyong Panginoon. May ginagawa sa iyong Panginoon. Amen? Kay Asa po, hindi natapos yung isang battle. Battle panlabas, talagang physical na battle, labanan. Pero ito naman, battle pang, sa kanyang pansarili. Ang mali lang po kay Mang Asa, kay King Asa, hindi siya nagtiwala sa Panginoon. I pray wala po dito ngayon. Amen? Sabi mo, hindi ako yan. Amen? Okay, patuloy na aasa sa Panginoon. Okay, patuloy na umasa sa Panginoon. Amen? Maganda pong lesson. Ang ginawa ni Moses, nung nakita niya lahat nung mga ginawa ng Panginoon sa buhay niya, nagkuha siya ng reminder sa buhay niya. Na tuwing tatawagin niya, Eliezer, halika nga rito, maalala niya, ang Diyos ang tumulong sa akin. Amen? Pag tinawag mo si Eliezer, Eliezer, halika rito, tulungan mo ako. Dalawang tulong ito, tutulungan niya. Ngayon naman ito si Asa mo, ito magandang lesson sa atin dito, hindi lang reminder, magpatuloy tayong umasa sa Panginoon. Amen? Maganda pong lesson. Praise God. Amen. May natutunan po ba tayo ngayon? Praise the Lord. Tuloy naman po natin kay King. Isa pong King din, Hezekiah. Si King Hezekiah po, ni-replace niya ang kanyang tatay. Ang pangalan, Ahaz. Amen? And in the time of King Hezekiah, he did many spiritual reforms sa lugar nila sa Judah. But there is a problem. Alam niyo po, sometimes meron tayong ginagawa sa Panginoon magagandang bagay, nakita po nakaaway. Amen? May pangalan pong King Sennacherib. He's from Assyria. He came to attack the fortified city of Judah. It's written in Isaiah 36, verse 1 and the following. Ito po, King Sennacherib, sent 3 messages. Amen? Nagdala po siya ng 3 messages. Dalawa natin. May 3 messages pong pinadala si King Sennacherib. Sa writer ng Hubras, kay King Hezekiah. At yun po yung pag-uusapan natin ngayon. So tingnan po natin, punta po tayo ngayon. Tingnan muna, the message of King Assyria, the King of Assyria, sa Isaiah 36 verse 4 to 20. Nasa notes nyo rin po, di po ba? So tingnan po natin. Meron pong mga ilang verses lang tayong babasahin kasi napakahaba ho. 16 verses. So umpisahan natin sa verse 5. Ito sabi nung message, nagpadala po siya ng envoy eh. Ang kanyang isa sa mga officer. Sabi nito, ito sinasabi niya sa mga tao kasama si King Hezekiah, at yung mga tao, mga Hudyo, mga Israelita. Pinaririnig nila. Kung napapanood nyo, merong nakakabayong gano'n, tapos andun po yung wall, at sumisigaw, andun yung mga, pakinig kayo! Ito sabi, do you think that mere words can substitute for military skill and strength? Sabi niya pa, which of your allies will give you any military backing against Assyria? Aba, nananakot na ito. Verse 6, will Egypt, if you lean on Egypt, ano po Egypt? Alay po ng panahon na yon ng Judea. You will find it to be a stick that breaks beneath your weight and pierce your hand. So Egypt, papahamak lang kayo niyan. The Pharaoh of Egypt is completely unreliable. Maganda naman po. Actually, it is an encouragement. Sabi niya, okay, magtiwala dyan sa mga Egyptian na yan. Hindi reliable yan.
Totoo po. Alam niyo po minsan sa Satanas, nagsasabi na ng katotohanan eh. Okay, mag-rely dyan. Amen? This person represent Satan. Satan is the accuser of the brethren. Pag meron pong problema, ito na ang mga sinasabi. Amen? Wala kayong magagawa. Wala nga kayong alam eh. Ano sabi? Military skills. Wala nga kayo yan. Wala kang alam. Wala kang lakas. Mahina ka. Wala ka pang backup. Paano ka makakapasok? Ayan mga, walang mangyayari. Yung po yung sinasabi rito. Next. Verse 12. But Sennacherib's representative replied, my master wants everyone in Jerusalem to hear this. Kasi po sabi nung kausap nitong representative ni Sennacherib, huwag ka namang maingay. Kasi maririnig mo kasama namin. Matatakot sila. Hindi balik kami na lang. 3, huwag mo na lang ilakas. Ay sabi nila, hindi nga. Hindi pwede kung hindi ilakas. Sabi rito, kasi my master wants everyone, nagulat ba kayo nung natutulog? My master wants everyone in Jerusalem to hear this. Not just you. He wants them to know that if you do not surrender, this city will be put under siege. The people will become so hungry and thirsty that they will eat their own poo-poo. Amen? And they drink their own wee-wee. Amen? Poo-poo and wee-wee. Dung and urine. Wala nang makain. Kaya sabi niya, hindi lang sa inyong 3. Gusto namin takutin kayo lahat. Amen? Na-explanation na mo ba yan? May lang isang nag-news, naku, ano na mangyayari sa atin? Mukhang magkakatanggalan na. Sabi niya, oo nga. Sabihin natin sa lahat, alam nyo lahat, baka matatanggal tayong lahat. Ha? Oo nga. Nang naghina lahat. Tanggal nga, bumagsak po yung kumpanya. Kasi wala na nagtrabaho. Natakot. Napadali po. Dapat 5 lang ang tatanggalin, 5 puho na tanggal. Amen? Kasi nakinig sa isang sinabi na negative, nakakatakot. Amen? Marami po yan. At ang Satanas po, yan ang kanyang forte. Takutin ang buong church na sabihin, hindi na kayo magtatagal. Kasi kulang ang inyong. Lalo yung mga leaders ng church, takutin yan. Hindi nyo magtatagal ng heart of worship. In Jesus' name. Amen. We have a super strong God. He will sustain this church. Amen. Takutin mo kayo. Naku, tagal-tagal mo ng ganyan. Tagal-tagal ng ganyan ng buhay mo. Hindi ka na-jump ka na lang. Satanas po yan. Huwag kang papayag. Kasi meron ka Jehovah Ezer. Amen. Verse 14. This is what the king says. Sabi ho ng representative, don't let King Hezekiah deceive you. Yung nag-encourage naman, huwag niyo paniwalaan yung nag-encourage na yan. Si Pastor Ipe, huwag ka maniwala dyan. Lalakihan ka lang ng mata niya, nagtunwari talagang wala yung sinasabi niya, baliwala. Yun po sinasabi rito, si King Hezekiah, siya po yung nag-encourage. Deceive you, he will never be able to rescue you. Totoo naman po, hindi kaya ni King Hezekiah i-rescue siya. Nagsasabi rin po na totoo eh. Verse 15, don't let him fool you into trusting in the Lord. Ayan ang problema niya. By saying, the Lord will rescue us. This city will never be handed over to the Assyrian king. Ngayon si King Hezekiah, wala pong problema. Sabihin lang, ka maniwala dyan. Diyos na nagsasalita yan, nag-encourage na yan, wala pong problema yun. Hindi kayo kayang iligtas niya, totoo naman po. Pero pag ito na kung nakita natin dito, ang Diyos na ang libag. Siniraan na po si Lord. Kaya sabi rito, sabi nung representative, huwag kayo maniwala ni Lord, loko lang kayo. No? Pag titiwala kayo sa Diyos, hindi kayo na-rescue ng Diyos. Malimit yung sinasabi yan ng kaaway sa atin. Amen? Huwag niyong pakinggan. Ito po, amen? Ito po, tuloy natin ang istorya. Meron pa po ba? Verse 18, don't let Hezekiah mislead you by saying, the Lord will rescue us. Have the gods of any other nation ever saved their people from the king of Assyria? Ito pa isa. Sinabi, ano makita natin dito? Nakita niyo na ba kung sino-sino ang mga tinalo namin? Nakita mo na ba? Ito sa ating panahon ngayon, nakita mo na ba kung ano ikinamatay ng mga mahal mo sa buhay? Di ba sakit sa puso lahat? Ano ka? Susunod ka na. Nakita mo na ba? Lahat naman naghirap yan mga yan. O wala nangyari. Susunod ka na. Nakita mo naman. Ano nangyari ko sa mga... Yan lagi, may pinakikita sila. Ano nangyari ko sa mga lumaban sa amin? Sabi nila. What happened to the gods of Hamath and Arpad? And what about the gods of Sempraim? Did they rescue Samaria from my power? Verse 20. What gods of any nation, small g, has ever been able to save its people from my power?
Name just one. Sabi niya. Hindi ho ito ho yung messenger ni Sennacherib. So what